Mga ka-property, ano po ang mas maganda? Condominium or townhouse? Good morning, good learning everyone. This is your Kuya Francis and I'm your Kuya Broker. So para makadecide po sila, on this video, sasabihin ko po sa inyo kung ano ang mga advantages at disadvantages ng condominium at townhouses. Here are the top 3 advantages of condominium. Number 1, the location and convenience. Mostly, condominiums are located po sa heart po ng city. Malapit sa business offices, commercial areas, malls, schools, at hospitals. Number 2, mas better ang security. Although may mga townhouse community na maganda ang security pero ang mahal. Sa condominium naman po, dahil maraming unit owners, mas malaki ang nako-collect ng homeowners association kaya mas napapaganda nila ang security. And of course, the better the developer, the better the security services. Pag maganda po talaga ang security ng condominium, hanggang baba ka lang talaga, then tatawagan mo na ng mga security guard ang pupuntahan mong unit owner bago ka nila paakyatin. Sa mga luxury condominium din, kung saan ang unit mo at ang mga amenities, doon lang po magbubukas ang elevator. Hindi po pwedeng umikot-ikot tayo sa ibang floor kung wala po tayong unit. Number 3, the amenities. When we inquire sa condominium properties, bukod sa details and prices of the units, ang amenities talaga ang isa sa hina-highlight nila. Every time the agent presents, pinapakita po nila ang magandang pool, sports and gym facilities, function areas, and iba pa pong amenity features. Number 4, foreigners can own a condominium property. And here are my list of the top disadvantages of a condominium naman po. Number 1, small floor area. Dahil nasa magandang location ang most of the condominium, mahal po ang per square meter kaya maliit po ang floor area to compare sa house or townhouse. Number 2, malaki po ang monthly dues. Dahil may amenities at securities, kahit madaming unit owners, medyo mataas pa rin po ang monthly dues to compare sa house or townhouse. May kilala nga po ako halos pang bayad na po ng rental ang kanyang monthly dues sa kanyang condominium unit. Ang problema pa, kung wala kang renter, continuous po ang ating monthly dues, whether gamitin po natin ang amenities or not. Number 3, busy environment. Dahil madaming unit owners, madami din po ang mga tao within the condominium. Pag busy hours, nagkakaroon po ng pila at punuan ang elevators. May times pa nga po na halos every floor humihinto po ang elevator. Number 4, marami pong rules and regulation. Kung sa townhouse po, ang usual restriction po is to maintain the facade. Sa condominium naman po, hindi po tayo pwedeng basta-basta mag-renovate. Mas madami po ang rules at regulations sa condominium. Number 5, you need to buy a garage if you need a car. Kung nakabili naman po tayo, and if we have our own parking in the condominium, common parking lang po yan at hindi maiwasan na minsan pagasgasan. Number 6, lastly, pag ang condo na nabili mo, hindi maganda ang association dues dahil maraming hindi nagbabayad ng monthly dues, for sure, poor po ang building maintenance. Dahil hindi maganda ang maintenance, hindi rin po maganda ang security. Sira lagi ang elevator, madumi ang hallway at lobby, so ang value ng condominium unit mo ay bababa. Kaya may advice, when we buy the condominium, we need to evaluate the developer and the target buyers. Kung yung level ng buyers na nakabili ay mahihirapan magbayad ng monthly dues, for sure, mahihirapan din po i-maintain ng association ang condominium. Mga ka-property, here are the top advantages of a townhouse. Number 1, bigger space. Dahil mas malayo po ang locations ng mga townhouse projects to compare sa mga condominium projects, mas mababa po ang cost of lot sa townhouse. Therefore, mas bigger space po ang mabibili natin sa ating budget. Mas malapit sa prime location, mas mahal. Pero pag palayo tayo sa prime location, nagmumura po ang property. Number 2, may transfer certificate of title po tayo pag townhouse. Pag mamay-ari po talaga natin ang lote at yung bahay. Ang maganda pa po doon, we have tax declaration for the land and the house. While sa condominium certificate lang po ang ating hawak. Number 3, lesser restrictions. More likely, ang mga restrictions sa townhouse ay yung external part, which is the facade and the height. Pero sa mga condominium units, kahit internal, hindi tayo pwede basta-basta mag-renovate. Sa townhouse naman po, pwedeng-pwede ang internal part ng house i-renovate as long as hindi po natin masisira ang structural integrity ng bahay.
Number 4, you have your own secured parking. Sa townhouse po, pinapark po natin ang ating sasakyan sa loob ng ating bakuran at may sariling gate. Not like in condominium, wala pong gate at common ang parking. Next, sa disadvantages naman po tayo ng townhouse. Number 1, kung hindi prime townhouse ang nabili po natin, mas maganda pa rin po ang security ng condominium. Lalo na po kung ang townhouse na nabili po natin ay hindi inside the subdivision. Kanya-kanya po tayong paggawa ng ating security features, katulad po ng mga grills, CCTV, especially po kung puso ang nakawan dun sa area. Number 2, kung premium townhouse naman po ang nabili natin, dahil konting units to compare sa condominium, for sure, mas mahal ang monthly dues kasi konti lang po tayong maghahati-hati pambayad sa mga guard. Number 3, most of the townhouse wala pong amenities. Unless ang townhouse na nabili po natin ay inside the subdivision or malaking community ng townhouse na may amenities. Pero for sure, mas madami at mas maganda ang mga amenities ng condominium. Kaya mga ka-property, now that we know the advantages and disadvantages, ano po ang bibilhin nila? Condominium or townhouse? Paki-message naman po sa comment section below. Again, this is your Kuya Broker. God bless po sa ating lahat.